Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Choco Moist Pandan Mousse Dream. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay mantika 1/2 cup, asukal 175 grams, salt 1/4 teaspoon, itlog 2 piraso, cocoa powder 25 grams, all-purpose flour 115 grams, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1 tablespoon, evap milk 1/4 cup, tubig 1/4 cup, choco flavor 1 teaspoon, isang coffee stick, at red wine na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang all-purpose flour, asukal, baking powder, baking soda at asin, cocoa powder. Haluin muna natin ito ng kaunti. Ilagay na natin ang mantika, kape, evap milk, tubig, itlog, choco flavor. Pwede na po tayong maglagay ng red wine. Pagkatapos ay atin na po itong haluin ng haluin hanggang po sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At matunaw na rin po ang ating asin. Kailangan po matanggal po ang mga buo-buo at makuha na po natin yung consistency na ating hinahanap. Kapag ganito na po ay okay na po ito mga ka-bakers, kaya naman atin na po itong ilagay sa ating molde na may parchment paper. Yan. Dahan-dahanin lamang po natin ang paglalagay at ang size nga po pala nito ay 7x3. Yan. Ito na po ang kanyang itsura at okay na po ito para ilagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas is 170, sa baba po ay 200 at ang baking time is 40 minutes. Pagkatapos po ng 40 minutes ay luto na po ang ating cake or moist cake. Kaya naman po atin na po itong hanguin at palamigin na po natin to. Gagawa naman po tayo ngayon ng custard filling. Condensed milk 1 cup, fresh milk 1 cup. Haluin na muna natin ito ng kaunti. Ilagay na natin ang cornstarch. Haluin lamang ulit natin. Atin nang ilagay ang gelatin, isang egg yolk, isang itlog. Atin na itong ilagay sa ating kalan at buksan na natin ang ating kalan sa medium heat lamang. At kailangan natin itong lutuin hanggang sa tuluyan ng lumapot ang ating filling. Ayan, lumalapot na po siya mga ka-bakers, kaya naman po atin na pong ilagay ang ating butter na 25 grams. I-continue lamang po natin ang ating paghahalo dito hanggang po sa tuluyan na pong matunaw ang ating butter. Dahil luto na rin naman po ang ating filling, kaya naman po atin na lang pong patunawin ng ating butter. Yan. At kapag ganito na po siya mga ka-bakers, ang ibig sabihin po nito ay luto na po siya at talaga naman pong malapot na. Kaya naman patayin na po natin ito at atin na pong palamigin or set aside na din. Kuhanin na po natin ang ating cake at tanggalin na po natin ito sa ating molde. Gagamit lang po tayo ng maliit na bread knife. At atin na po siyang ilalagay sa ating cake board. Tanggalin na rin po pala natin yung parchment paper na ginamit natin dito. Hahatiin na po natin ito sa gitna. Mag-i-spray po tayo ng sugar syrup sa atin pong cake na mga hinati. Kakailanganin po natin ng acetic dito na nabibili lamang po sa mga school supplies or sa mga bookstore. At gagamit po tayo ng tape dito. Atin lang po siyang papaikutin. At gagamit po tayo ng ating tape. Pagkatapos malagyan ng tape, ay linisin na po natin ang mga gilid nito. Kukuha na tayo ng ating filling at maglalagay na tayo ng pandan flavor na 2 teaspoon. Atin na itong haluin para naman magsama-sama na sila at ang kulay na niya ay kulay pandan na or kulay green. Pagkatapos haluin ay atin na itong ilagay sa ibabaw ng ating cake. At pwede nga rin po natin itong ubusan o pwede lang tayo maglagay ng 2 tablespoon at atin na siyang ipakalat or kanatin. Siguraduhin lang po natin na nakocover po ang lahat ng parte ng ating cake sa middle at saka po yung mga gilid. Ayan, ito na po ang kanyang itsura. Kaya naman, gagawa naman po tayo ngayon ng whipping cream na 150 grams at atin din po siyang ilalagay sa ating cake. Kibali atin lang po itong hayaan na mag-mix or atin lang po siyang i-mix hanggang po sa umalsa na po ang ating whipping cream. Mga nasa 1 to 2 minutes lamang po ang pag-mix na ginamit namin dito or ginawa po namin dito.
Kapag ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito mga ka-bakers. Pwede na po nating patayin ang ating mixer at ilipat na po natin ito sa isa pang lalagyan. Ilagay na po natin yung mga natirang filling kanina. Haluin lamang po natin ito ng kaunti. At maglagay na po tayo ng 2 teaspoon ng pandan flavor. I-continue na po natin ang paghahalo natin dito at kailangan nga po pala is magsama-sama na po talaga yung nilagay nating pandan flavor at saka po yung ating whipping cream. At dahil tapos na po ito mga ka-bakers ay atin na po siyang ilalagay sa ating cake. Ilagay lamang po natin siya ng dahan-dahan at pwede nyo na po itong ubusin kung gusto nyo po or kung pwede nyo naman pong bawasan ng kaunti ay okay lamang po. Yan. So, inuubos po talaga namin ito at syempre pagkatapos po natin malagay lahat ay atin na po itong aayusin. Gagamit po tayo ng kutsara para po mas maayos po natin na madukot or mas maayos po natin na mapaning ang icing at mapantay sila. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Basta po let's make sure po na maayos po ang ating pagkakalagay. At syempre, eto na po siya. Ready na po ito para sa ating freezer. Itaktak lamang po natin para po sumiksik po talaga siya. At kapag freeze nga po pala natin to ay kailangan nga po pala ng 3 to 4 hours or pwede naman pong overnight. Kapag na-freeze na po ay gagamit po ulit tayo ng whipping cream para po maging icing niya. At 150 grams nga po ulit na whipping cream ang ating gagawin dito. Hayaan lang po natin itong umalsa ng tuluyan. At kapag umalsa na po ay atin na pong patayin ang ating mixer. At kumuha na rin po tayo ng ating piping bag at saka ng tip at atin na po itong ililipat. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Lalagyan na po natin ang ating cake ng icing or ng design sa taas. Yung ginagawa po namin dito is naglalagay lang po kami simula po sa dulo hanggang po sa papaloob po ng ating cake. Yung laki naman po kayo na po ang bahala. Basta po is hindi lang po malaglag yung ating whipping cream na icing at saka mas maganda po siya tignan ay go lang po. Pero ito po ang ating example ngayon ay sakto lamang po ang aming ginagawa, hindi po siya malaki at saka hindi rin naman po siya sobrang liit, kundi perfect lang po talaga sa size ng ating cake. At yan, at dahil tapos na po tayo mga ka-bakers, ang ganda niya na pong tignan. Or parang pastar nga po palang ginamit namin dito. At next naman ay maglalagay na po tayo ng cocoa powder at amin lang po itong sinala-sala. Tapos, pinapaikot-ikot lang po namin siya sa cake. O, di po ba? Ang ganda niya na. Anyways nga po, presenting ang final product ng ating Choco Moist Pandan Mousse Dream. O, di po ba mga ka-bakers? Talaga namang kayang-kaya nyo. At higit sa lahat ay alam ko naman na pag may dedikasyon ng isang tao ay wala naman talagang imposible lalo pa at samahan pa ng dasal at kung will talaga ni Lord ay lahat ay mangyayari. Wala makakapagsara ng pintuan na kanyang buksan. Kaya naman, heto na nga mga ka-bakers, gawin nyo na to ha. Kayang-kaya nyo to. Hindi ko na nga po patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Ang mga ngaral 3:1-8. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay itinakdang
mangyari at matapos. Lahat ng nakikita natin, lahat ng ating problema ay may katapusan. Kaya naman, ano nga ba ang silbi kung tayo ay magpapakalulong sa sakit, o kaya naman ay kung tayo ay mag-iipon ng sobra-sobra dito sa mundong ito dahil yun lang din naman ay mawawala at matatapos. Sabi nga, para lang tayo naghahabol sa hangin. Kaya naman, mabuti pa ang ating ipursu ay ang permanente nating tirahan na kasama ang Panginoon. Na mangyayari yon, malapit na. Hindi man natin alam kung kailan, ngunit ang alam lang natin ay malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen mga ka-bakers? Kaya po, sana tayo ay mag-imbak ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang magnanakaw, walang maninira at higit sa lahat ay wala nang problemang darating. Kaya naman mga ka-bakers, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna at higit sa lahat ay God bless.